10 dahilan bakit Kristiyano tayong mga Katoliko. Kilala ang mga kaanib sa Iglesia Katolika sa katawagang Katoliko. Gayunpaman mahalagang malaman ang katotohanan na kahit tayo ay mga Katoliko, tayo din ay isang Kristiyano na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, matetrace natin ang otoridad ng Iglesia Katolika mula pa sa apostol na pinili mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Isa na rito si San Pedro na ating unang Santo Papa at ang walang patid na mga obispo na humalili sa kanya. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 16:18 hanggang 19, at ngayon sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, o bato, at sa batong ito o itatayo ang aking iglesia, at hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sa mga talatang ito, ating mababasa na binigyan mismo ng otoridad si San Pedro ng ating Panginoong Hesus, na siyang kinikilala naman ng mga sinaunang Kristiyano na unang Santo Papa ng ating iglesia. At mula noong 33 AD hanggang ngayon, walang patid na mga obispo na humalili kay San Pedro na ating Santo Papa hanggang sa kasalukuyang Santo Papa natin na si Pope Francis. Number 2, ang 7 sakramento na isinasagawa ng ating iglesia. At ang mga ito ay itinatag mismo ng ating founder. Ang sakramentong ito ay ang binyag na mababasa natin sa Mateo 28:19 hanggang 20 at Gawa 2:38. Ang Eucharistia naman na mababasa natin sa Mateo 26:26 hanggang 28 at unang Korinto 11:23 hanggang 25. Ang kumpil na mababasa natin sa Gawa 8:14 hanggang 17 at Gawa 19:5 hanggang 6. Next, ang pakikipagkasundo o kumpisal na mababasa natin sa Juan 20:22 hanggang 23. Next, ang pagpapahid ng langis sa may sakit na mababasa natin sa Santiago 5:14 hanggang 15. Next, ang banal na orden o ordinasyon na mababasa natin sa Gawa 6:6 at unang Timoteo 4:14. At ang panguli, ang matrimonya o kasal na mababasa natin sa Efesos 5:31 hanggang 32. Ang 7 sakramentong ito ay hindi lang basta itinuturo ng Iglesia Katolika, bagkus ito ay sinasagawa mula noon hanggang sa ating panahon. Ang mga sakramentong ito ay isang tandang nakikita na biyaya ng Diyos, at ang mga sakramentong ito ay kasama sa mga bili ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, tulad nga na nakasulat sa Mateo 28:20. Number 3, ang tunay na presensya ng ating Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia. Sa pamamagitan ng consecration ng tinapay at alak, ang mga ito ay nagiging tunay na katawan, dugo at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na ibinabahagi sa ating mga Katoliko sa pamamagitan ng banal na misa bilang pagsunod sa kanyang sinabi sa Juan 6:53 hanggang 56. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo kakanin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. May buhay magpakailanman ang ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at itatayo ko siya sa huling araw, sapagkat totoong pagkain ng aking laman at totoong inumin ang aking dugo. Ang ngumunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay namamalagi sa akin, at ako naman sa kanya. Number 4, kinikilala ng Iglesia Katolika ang banal na Biblia at banal na tradisyon ng may pantay na otoridad dahil ito ay magkaugnay na dalawa. Hindi lang Biblia ang basehan ng mga Kristiyano noong una, dahil kahit si Apostol San Pablo ay nagturo mismo patungkol sa banal na tradisyon na ating mababasa sa 2 Tesalonica 2:15. Hindi po mga Bible alone ang mga Kristiyano noong una, dahil nagbabase sila bukod sa banal na kasulatan sa tradisyong pagtuturo mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus na naipasa din naman sa mga apostol na itinuturo din nila sa pamamagitan ng pananalita o bibig. Kaya naman hindi kailanman magiging issue sa atin kung may aral man tayo na di mababasa letra por letra sa Biblia, ngunit tiyak na malalaman naman natin sa banal na tradisyon ng ating simbahan. Number 5, ang papal infallibility. Ito ay tumutukoy sa Santo Papa na opisyal na nagpapahayag ng isang napakahalagang mga aral patungkol sa pananampalataya at moralidad. Ito ay itinuturing na walang pagkakamali. Hindi ito nangangahulugang perpekto ang ating Santo Papa sa lahat ng bagay, kundi sa mga pagkakataong nagsasalita siya bilang opisyal na tagapagturo na ginagabayan ng banal na Espiritu Santo upang
upang matiyak na tama ang kanyang mga itinuturo. Ang kakayahang ito ng mga Santo Papa ay nagsimula kay San Pedro na nakabatay sa ilang mga talata sa Biblia, gaya ng Juan 21:15 hanggang 17 na tumatalakay sa pagpapastol at pagpapakain ng mga kordero at upa, Lucas 22:32 na tumutukoy sa pagpapatibay ng Panginoong Hesus kay San Pedro, at ang Mateo 16:18 na pagtukoy ng Panginoong Hesus kay San Pedro bilang isang bato. Ito ay hindi basta lumitaw lang kamakailan sa mga aral ng ating simbahan, kundi palaging bahagi ito ng pananampalatayang Katoliko. Number 6, ang Communion of Saints. Ang simbahang Katoliko ay binubuo ng mga buhay na mananampalataya, mga kaluluwa sa purgatorio at ang mga santo sa langit na mga nagtagumpay na kasama ng ating Panginoong Hesus at ng Diyos. Nakikiisa tayo sa mga santo sa langit at tayo ay humihingi ng kanilang panalangin para sa Diyos. Hebreo 12:1, nakapalibot sa atin ang maraming saksi na parang isang ulap. Kaya iwan natin ang tanang pasanin at kasalanan na nakaligid sa atin at tumakbo tayo ng buong tatag sa kinakaharap nating karera. Sa talatang ito, sinasabi sa atin na ang mga santo ay nakasaksi sa ating mga nabubuhay pa dito sa mundo. Kanilang nalalaman ang ating kalagayan dito sa lupa bilang parte ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Ito din ang ating patunay na ang iglesia sa kalangitan ay hindi hiwalay dito sa iglesia dito sa ating mundo, dahil ang mga santo sa kalangitan ay patuloy na nagmamalasakit para sa ating kaligtasan. Ibig sabihin lang nito, si San Pablo at ang kanyang mga naturuan nung araw ay naniniwala sa Communion of Saints, at ito ang itinuturo ng simbahang Katoliko na ang mga banal na nasa langit ay patuloy na nagdarasal para sa atin at nakikiisa sa ating mga pagsubok habang patuloy nating nilalakbay ang buhay dito sa mundong ito. Number 7, ang social teaching ng simbahang Katolika. Ang ating simbahan ay nagtataguyod ng katarungan at dangal ng bawat tao. Itinataguyod nito ang karapatan ng mga mahihirap, ipinagtatanggol ang mga karapatang pantao, at tinutugunan ng mga isyong panglipunan batay sa mga prinsipyo ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa simbahan, maraming mga charity works at programa para sa mga ulila at iba pang mga nangangailangan na siyang inaasahan ng Panginoong Jesucristo na magawa ng mga Kristiyano. Ang gawaing ito ay gawaing pangkaligtasan dahil isa ito sa magiging basihan ng Diyos para tayo ay maligtas. Mateo 25:34 hanggang 40. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagutom ako at inyong pinakain. Nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy ninyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, walang suot at tinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Number 8, kinikilala ng simbahang Katolika ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos at Reyna. Mayroong mataas na respeto ang simbahan sa mahal na Birhen at hindi natin siya tinitingnan lang bilang ina sa pagkatao ng Panginoon. Itinuturing nating ina ng Diyos si Maria dahil Diyos ang Panginoong Hesus at ipinanganak siya ni Maria nang hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Itinuturo din naman sa atin ng simbahan na ang mahal na Birhen ay may natatanging papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Katunayan, sabi dito sa Luke 1:28, "And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." Huwag nating kakalimutan na ang salitang hail ay sinasabi sa mga matataas na tao sa lipunan ng araw, especially sa mga hari at reyna. Si Arkanghel Gabriel mismo ang nagsabi nito kay Maria. Kinilala niyang reyna ang mahal na Birheng Maria. Number 9, ang ating katesismo.
Ang katesismo ay isang relihiyosong pagtuturo na karaniwang ginagawa sa pasalitang anyo. Ang pagtuturong ito ng simbahan ay nakabatay sa isang aklat o dokumento na kilala bilang katesismo na naglalaman ng mga essentials, lalo na ng mga doktrina at dogma na pangkaraniwang nakaayos sa patanong at sagot. Ang mga taong tinuturuan ay tinatawag namang katekumeno mula sa salitang Griego na nangangahulugang taong tinuturuan. At ang mga katekista naman ay siya namang taong nagtuturo. At ang pagtuturo naman ay tinatawag na katesesis. At ang proseso ay tinutukoy naman bilang pagkakatesisa. Ang mga terminong kaugnay sa katesesis ay mula sa orihinal na salitang Griego na katekeyo. Ibig sabihin ay pagtuturo sa pamamagitan ng salita or instructions. Mababasa natin ang katesismo sa Biblia gaya ng Lucas 1:4 upang lumusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Ginamit naman ni San Pablo ang konsepto ng katesismo sa Gawa 18:25. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismong nalalaman niya ay ang bautismo ni Juan. Galatia 6:6. Magbigay ang tinuturuan ng salita ng isang bahagi ng kanyang kita sa nagtuturo. Unang Korinto 14:19. Ngunit sa kapulungan ay gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makapagtuturo sa iba kaysa 10,000 katagang walang makauunawa. Sa paglipas ng panahon, ang katesismo ng ating simbahan ay naglalaman ng 4 na pangunahing bahagi na dapat nalalaman ng bawat Kristiyano. Una, ang sumasampalataya o Apostles' Creed. Pangalawa naman, ang panalangin ng Panginoon or Our Father. Pangatlo, ang 10 utos. At ang panghuli, ang mga sakramento. Number 10, ang pagkakaisa at pagiging universal ng simbahang Katoliko. Ang ating simbahan ay pandaigdigang komunidad ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng Santo Papa. Ito ay naroroon sa halos lahat ng bansa na may magkakaibang kultura at wika, ngunit nagpapanatili ng iisang pananampalataya at pagsamba. Ang universalidad na ito ay sumasailalim sa misyon ng simbahan na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa na mababasa natin sa Gawa 1:8. Ngunit palalakasin kayo sa pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo ang magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, pati sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang mga Kristiyano ay laganap sa buong mundo simula pa noon. Katunayan, umabot na nga tayo ng almost 1.3 billion members. Kaya malinaw na ang mga Katoliko ay tunay na Kristiyano. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Yesus dahil ang Iglesia Katolika na kanyang naitatag ay naging tulay para mapaanib tayo sa pamamagitan ng bautismo at magkaroon ng magandang pagkakataon para maging isang Kristiyano Katoliko. Ingatan nawa tayong parati ng Panginoon.